Shalom sa inyong lahat. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal na Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay maliligtas kayo. Sa katahimikan at pagtitiwala ay magiging inyong lakas. Ngunit ayaw ninyo, kaya't naghihintay ang Panginoon na maging mapagbiyaya sa inyo. Kaya't siya'y babangon upang magpakita ng habag sa inyo, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Mapapalad ang lahat na naghihintay sa Kanya. Isaiah 30:15 at 18. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang iyo bang mga pagpili ay sumasalungat sa kalooban ng Diyos? Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay tungkol sa probidensya ng Diyos sa tao mula sa awit 104:27 hanggang 30. Lahat kami sa iyo ay naghihintay upang mabigyan kami ng tamang panahon ng aming pagkain. Iyong ibinibigay sa amin. Ito ay aming tinitipon. Iyong ibinubuhos ang iyong kamay. Kami napupuno ng mabubuting bagay. Iyong ikinukubli ang iyong mukha. Kami nangangamba. Iyong inaalis ang aming hininga. Kami namamatay. At nagsisibalik ang aming pagiging alabok. Iyong sinusugo ang iyong espiritu. Kami nililikha at iyong binabago ang balat ng lupa. Amen. Pang-8 leksyon, malayang kalooban, pag-ibig, at probidensya ng Diyos. Ating susing talata ay Juan 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Ang probidensya ay ang terminong ginagamit upang ilarawan ang kilos ng Diyos sa mundo. Ang matibay na ebidensya sa Biblia ay nagpapakita na hindi pinagpapasyahan ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Sa halip, pinagkakalooban niya ang mga tao ng malayang kalooban, kahit sa punto kung saan sila'y nakakapiling kumilos laban sa kanyang kalooban. Ang panukala ng kaligtasan ay itinatag upang lutasin ang trahedyang dulot ng maling paggamit ng malayang kalooban. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Ikalawa, kawalan ng kakayahan ng tao. At ikatlo, ang probidensya ng Diyos. Doon sa una ay 2 ang tatalakayin, ang kataas-taasang Diyos at pantukator. Sa ikalaway, gayon din upang ibigin ng Diyos, uliran at nagsasaalang-alang na kalooban ng Diyos. At sa ikatlo, ang tatalakayin ay dinaig na si Kristo ang sanlibutan. Unang paghahati.
walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Jeremias 32:17. Panginoong Diyos, ikaw ay siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Ang kahulugan ng soberanya. Ang Diyos ay kataas-taasan. Yan ay nangangahulugang kontrolado niya ang lahat ng nangyayari. Kung minsan may mga taong nagpapalagay na lahat ng nangyayari ay nagaganap gaya ng nais ng Diyos. Anumang nangyayari sa sanlibutan ay tiyakang nangyayari gaya ng ibig ng Diyos. Matapos ang lahat, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Paano kung gayon maaaring mangyari ang anumang ayaw ng Diyos na maganap? Kaya anumang mangyari, gaano man kasama, ito'y kalooban ng Diyos. Yan kahiman ang itinuturo ng teolohikang ito. Titingnan natin ang kamalian nito. Ang kalooban ba ng Diyos ay laging nagagawa? Awit 81:11. Ngunit ang aking bayan ay hindi nakinig sa aking tinig. Hindi ako sinunod ng Israel. Isaiah 66:4. Nang ako'y tumawag, walang sumagot. Nang ako'y magsalita, ay hindi sila nakinig. Lucas 13:34. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ayaw ninyo. Samantalang maraming tao ang naniniwala na ang Diyos ay laging nakukuha ang gusto niya. Nagsasabi ang Biblia na medyo ibang kwento. Muli at muli, naglalarawan ang kasulatan sa Diyos bilang nakakaranas ng di natupad na mga ninanais. Ibig sabihin, ang nangyayari ay kontra sa kung ano ang sinasabi ng Diyos na talagang mas gusto niyang mangyari. Sa maraming pagkakataon, tahasang idinideklara ng Diyos na ang nangyayari ay kabaliktaran ng mga nais niya. Ginusto niya ang isang kinakalabasan, ngunit pinili nila ang iba sa halip. Pangalawang pagtatalakay, pantukato, Apokalipsis 14:17. Pinasasalamatan ka namin, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang ngayon at nakaraan, sapagkat kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Sa buong kasulatan, ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos ay nahayag. Isinasama ng Biblia ang di mabilang na mga naratibo ng kanyang paggamit ng kanyang kapangyarihan at paggawa ng mga himala. At gayunman, sa kabila nito, maraming mga bagay ang nangyari na ayaw ng Diyos na mangyari. Apokalipsis 11:17. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinuha mo ang iyong dakilang kapangyarihan at ikaw ay naghari. Jeremias 32:17. Ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo.
Lucas 1:37. Sapagkat sa Diyos ang walang salitang hindi mangyayari. Mateo 19:20. Sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ang mga tekstong ito'y nagtuturo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at na sinusustinahan niya ang sanlibutan sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sa katunayan, paulit-ulit na tumutukoy ang Apokalipsis sa Diyos bilang ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang salitang isinalin na makapangyarihan sa lahat, Pantokrator, ay literal na nangangahulugang makapangyarihan sa lahat. Ang katotohanan ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ay hindi lamang pinagtibay sa mga salita, kundi nahahayag din sa maraming kamanghamanghang pagkakataon kung saan ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang bayan o kundi ay mahimalang mamamagitan sa sanlibutan. Ang hindi magagawa ng Diyos. Gayunman, upang sabihin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ay hindi nangangahulugang ang Diyos ay magagawa kahit ano paman. Nagtuturo ang kasulatan na may mga bagay na hindi magagawa ang Diyos. Ang Diyos ay hindi may pagkakaila ang kanyang sarili. 2 Timoteo 2:13. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, omnipotente. Nangangahulugang ang Diyos ay may kapangyarihan upang gawin anumang hindi sangkot ang isang pagsasalungatan. Ibig sabihin, anumang posible sa lohika at kasang-ayon sa likas ng Diyos. Sa lohika at ay may mga hindi posible para sa Diyos dahil ang mga ito'y sangkot sa isang kontradiksyon ay malinaw sa panalangin ni Jesus sa Gethsemane. Samantalang pinatibay ni Kristo na sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Mateo 19:26. Nanalangin din siya, Ama ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kopang ito. Mateo 26:39. Siyempre, ang Ama'y may lubos na kapangyarihan upang iligtas si Kristo mula sa pagdurusa sa krus. Ngunit hindi niya magagawa ito samantalang iniligtas din ang makasalanan. Nagkokontra yung dalawang yun. Ito'y dapat na isa o sa isa na hindi pareho. Ang kapangyarihan ng malayang kalooban. Nagtuturo rin ang kasulatan na nais ng Diyos na iligtas lahat. Halimbawa ay 1 Timoteo 2:4-6 at iba pang mga talata na nakalista rito. Subalit hindi lahat ay maliligtas. Ano ang itinuturo ng katotohanan ito tungkol sa realidad ng malayang kalooban at ang mga hangganan ng kapangyarihan ng Diyos, kalakip ang mga nilalang na pinagkalooban ng malayang kalooban? Makikita natin na binigyan ng Diyos ang kanyang nilalang ng malayang pagpili, igagalang niya yan. Kaya nga, anuman ang pagpiling gagawin ng mga tao ay kanyang tatanggapin, kahit na laban ito sa kanyang ninanais na mangyari. Kaya nga ang malayang kalooban ay pumipigil sa Diyos sa paggawa ng ilang mga bagay. Pangalawang pagkakahati.
kawalan ng kakayahan ng tao. Deuteronomio 6:4 at 5. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ang iyong buong kaluluwa at iyong buong lakas. Malaya upang umibig. Na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ay hindi nangangahulugang magagawa niya ang lahat na imposible, na lohikal na imposible. Na ayon, ang Diyos ay hindi maaaring matukoy ng sanhi ng merong malayang iibig sa Kanya. Yung malayang pag-ibig kasi ay kailangan para maging tunay na pag-ibig. Kung malayang gumagawa ng isang bagay, ay mangangahulugang para gumawa ng isang bagay ng hindi determinadong gawin ito. Kung gayon, ayon sa kahulugan, ito'y imposibleng magawang malaya ang paggawa ng isang bagay. Sa ibang salita, gaya ng nakita na natin at dapat na idiin, hindi mapipilit ng Diyos ang sinuman upang ibigin siya. Dahil sa sandaling ito'y ipipilit, ito'y hindi na pag-ibig. Sabi sa Mateo 22:37, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ang buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Tatlo yan. Puso, kaluluwa, at isip. At ito ay sinipi mula sa Deuteronomio 6:5. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So pareho sila. Maliban sa yung pangatlo sa Mateo ay sinasabing buong pag-iisip. Sa Deuteronomy naman ay buong lakas. Pero pareho rin yan. Ang tapat na Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling. Bilang 23:19. Hinding-hindi magsisinungaling ang Diyos. Tito 1:2. Laging iniingatan ng Diyos ang kanyang salita at hinding-hindi sinisira ang isang pangako. Hebreo 6:17-18. Naayon, kung nangako ang Diyos o ipinangako ang kanyang sarili sa isang bagay, ang kanyang hinaharap na kilos ay limitado sa moral na pangakong iyon. Hindi niya babaguhin ang kanyang sinabi o pinangako maliban kung ang pagsasabi niya ay may kondisyon, katulad ng mga conditional prophecy o mga propesiya na may kondisyon na dapat gagawin ng tao o hindi gagawin. Nangagahulang ito na sa ganang sa Diyos, sa karamihan ng mga kaso, nagkakaloob sa mga nilalang ang kalayaan upang pumili kung hindi ang mga gusto ng Diyos. Hindi nakasalalay sa Diyos ang pipiliin ng tao. Kung nagtatalaga ang Diyos sa sarili na ipagkaloob ang malayang kalooban, ang tao ay may kakayahang gamitin ang kanilang kalayaan sa mga paraang lumalaban sa ulirang ninanais ng Diyos. Ang kalunos-lunos. Maraming tao ang ginagamit ang kanilang kalayaan sa paraang ito at kaya maraming nangyayari na ayaw ng Diyos, subalit sa mahigpit na pagsasalita ay hindi gayon sa Diyos. Ang kahinatnan ng malayang kalooban. Dalawang tanong.
Anong nagawa mo na alam mong ayaw ng Diyos na gagawin mo dahil sa pagpili yan? Ikalawa, anong itinuturo nito tungkol sa realidad at posibleng nakakatakot na kahinatnan ng malayang kalooban? Nakita na natin sa nakaraan ang nakakatakot na kapag ka ang malayang kalooban ay ginamit na hindi ayon sa Diyos sa karanasan ni Eva at Adan sa Eden. Ang kalunos-lunos na bunga nito ay ang pagkapatay ng anak ng kanyang kapatid. Pangalawang pagtatalakay, uliran at nagsasaalang-alang na kalooban ng Diyos. Efeso 1:11. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Kung ano ang hindi pagiging itinalaga. Ang Gregong terminong isinaling itinalaga sa kasulatan, prohorizo, ay hindi mismo nagtuturo na ang Diyos ay sanhi ng pagtatakda ng kasaysayan. Sa halip, ang Gregong termino ay simpleng nangangahulugang upang magpasya ng maaga. Siyempre, maaaring mag-isang kapag makapagpasya ng maaga o maaaring magpasya ng maaga sa isang paraan na sinasangal-alang ang malayang kapasyahan ng iba. Ang kasulatan ay nagtuturo na ang ginawa ng Diyos ay itong huli. Yung siya ay magpapasya ng maaga sa isang paraan na isinasalang-alang niya ang malayang kapasyahan ng tao. Kung ano ang pagiging itinalaga. Dito at sa ibang lugar, tignan ng Roma 8:29-30, ang terminong isinalin na itinalaga ay tumutukoy sa mga panukala ng Diyos sa hinaharap pagkatapos na isaalang-alang ang naunang nalalaman ng Diyos tungkol sa malalayang kapasyahan ng mga nilalang. Sapagkat siya ay alam niya ang lahat, omnisyente, ay alam niya ang hindi pa nangyayari. Kaya nga, alam niya ang gagawin ng tao sa hinaharap. Hindi pa niya nagagawa pero alam na ng Diyos. Kaya nga, dahil dyan sa kaalaman na yan, ay alam niya kung ang tao ay susunod o hindi. At ang kanyang ikinikilos ay ayon sa tugon ng tao. Sa gayon, maaaring itinadhana ng Diyos na gabayan ang kasaysayan sa kanyang ninanais na mabubuting wakas para sa lahat. Kahit samantalang iginagalang ang uri ng kalayaan na kinakailangan para sa isang tunay na relasyong pag-ibig. Ulirang kalooban laban sa nagsasaalang-alang na kalooban. Ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Efeso 1:11. Nangangahulugan ba ito na itinatakda ng Diyos ang lahat ng mangyayari ayon sa kanyang nais? Binabasang nakabukod, maaring mukhang pinagtitibay ng Efeso 1:9-11 ang pananaw na ito. Gayunman, ang interpretasyong ito'y sasalungat sa maraming tekstong naunang nakita na natin na nagpapakita ng mga tao kung minsan ay tumatanggi sa kalooban ng Diyos. Lucas 7:30. Ibig sabihin,
Kung ang Biblia ay hindi kinokontra ang sarili, paano mauunawaan ang mga siping ito sa paraang naayon sa isa't isa? Simpleng ang paliwanag diyan ay yung binigay na pagpili, malayang pagpili sa tao na maraming beses ay kumukontra sa kalooban ng Diyos. Ulirang kalooban ng Diyos ay kung ano talaga ang mas nais ng Diyos na mangyari at na mangyayari kung lahat ay laging ginagawa ang eksaktong hangad ng Diyos. Yung isa naman, yung nagsasaalang-alang na kalooban ng Diyos sa kabilang dako ay ang kalooban ng Diyos na isinasaalang-alang ang bawat iba pang dahilan, kabilang ang malayang pasya ng mga nilalang na kung minsan ay lumalayo mula sa mga nais ng Diyos. Lumilitaw na ang Efeso 1:11 ay tumutukoy sa nagsasaalang-alang na kalooban ng Diyos. Napaka makapangyarihan ang paunang kaalaman ng Diyos na sa hinaharap na kahit nalalaman ng lahat na pagpipilian kabilang ang mga masasamang pagpili, alam niya yon, mga gawain ng tao, nagagawa pa rin niyang lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti. Roma 8:29. Anong kaaliwan ang maaari mong kunin mula sa katotohanan ito? Ang ibig lang sabihin niyan ay sa dulo ng karanasan ng tao ay dahil sa kilos ng Diyos ang masama niyang karanasan, maaaring bunga ng kanyang masamang pagpili ay para rin sa kanyang ikabubuti. Pangatlong pagkakahati, ang probidensya ng Diyos. At ang paksang tatalakayin ay dinaig na ni Kristo ang sanlibutan. Juan 16:33. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Isinasaalang-alang ang malayang kalooban ng tao. Kung lahat ay nangyari ayon sa ulirang kalooban ng Diyos, hinding-hindi magkakaroon ng kasamaan, kundi tanging ang ganap lang na kaligayahan ng pag-ibig at pagkakasundo. Sa kalaunan, ang sansinukob ay may babalik dito sa ganap na ulirang kalooban ng Diyos. Samantala, isinasagawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa isang paraang isinasaalang-alang ang malayang kapasyahan ng kanyang mga nilalang. Dahil itinalaga ng Diyos ang kanyang sarili upang respetuhin ang nilalang na kalayaan, ang uri ng nakailangan para sa pag-ibig, marami sa mga sangkap na bumubuo sa kasaysayan ng mundo ay hindi pinili ng Diyos, kundi talagang ang kabaliktaran ng nais ng Diyos. Sa pananaw na ito, ang probidensya ng Diyos ay hindi lamang isang sukat na parang mag-isang kinukontrol ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Sa halip, ito'y nangangailangan kahit man lamang ng dalawang sukat na pananaw sa probidensya ng Diyos. May mga bagay sa mundong ito'y dulot ng Diyos, ngunit ang ibang mga kaganapan ay bunga ng malayang kapasyahan ng mga nilalang, gaya ng lahat ng kasamaan.
Maraming mangyayari na hindi gustong mangyari ng Diyos. Pag-asa sa gitna ng kapighatian. Lalo na sa mga panahon ng pagdurusa at pagsubok, ang pananampalataya ng tao ay maaaring mag-alinlangan dahil sa nanghahawakan sila sa namamaling paniwala na ililigtas sila ng Diyos mula sa pagdurusa at pagsubok sa buhay na ito. Ngunit nagsasabi sa atin si Jesus ng ibang-ibang kwento. Binalaan ang kanyang mga tagasunod na makararanas sila ng mga pagsubok at kapighatian sa mundong ito. Ngunit may pag-asa dahil dinaig ni Kristo ang mundo. 1:16-33. Ang katotohanan na sasagupain nila ang pagdurusa at mga pagsubok ay hindi nangangahulugang ito'y ang ganap na nais ng Diyos para sa atin. Dapat natin laging isaisip ang malaking larawan, ang malaking tunggalian. Gayunman, maaari tayong magtiwala na samantalang ang kasamaan mismo ay hindi kinakailangan para sa kabutihan, ang Diyos ay maaaring magdala ng mabuti kahit nasa masasamang pangyayari. At kung magtitiwala tayo sa Diyos, magagamit ng Diyos kahit na ang ating mga pagdurusa upang mas mapalapit tayo sa Kanya at upang mapasigla tayo na maging mahabagin at upang kumalinga sa iba. Ang panukala para sa ating pagtubos ay hindi isang na huling isip, isang panukalang nabalangkas pagkatapos ng pagkakasala ni Adan. Ito'y isang paglalahad ng mga prinsipyo na mula sa walang hanggang panahon ay naging pundasyon ng trono ng Diyos. Napakalaki ng kanyang pag-ibig sa sanlibutan na nakipagtipan siya upang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:16. Amen. Ang dalangin ko sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus na dumaig sa sanlibutan, dalangin kong anumang pagdurusa at mga pagsubok na masasagupa mo ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa Diyos, na lamang mapapalitaw niya ang mabuti kahit mula sa masamang karasang ito. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha mo rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.